Salamat po, ate. Malayo na nga ang narating ng teknolohiya sa buhay nating mga kabataan. Nasa panahon na tayo na kung saan pwede nating makausap ang taong nasa malayo gamit ang telepono. Ganon din naman, nagagawa na nating gawin ang ating mga takdang aralin gamit ang internet na para bang kung iisipin natin noon ay napaka-imposible. Ngunit paano nga ba nabubuhay ang mga kabataang hindi gaanong nasasaklawan ng mga modernong teknolohiya? Samahan ninyo akong tuklasin ang payak na pamumuhay dito sa Undercover featuring Payak. Mula sa Cavite, naglakbay ako 5 oras patungo Agono, Zambales. Napansin ko na sementado ang mga bahay, mabuhangin ang mga kalsada. Nagmumula sa poso naman ang mga tubig at pangingisda ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Marahil halos lahat sa atin ay nakatuon na sa mga at kagustuhang inaalok ng kasalukuyang mundo o kung tawagin ay modernong buhay. At dahil dito, hindi na natin nararanasan ang sayang dulot na isang simple at payak. Maaari nasa atin ang lahat. Ngunit tunay bang ito ang makapagpapaligaya sa atin? Mga material na bagay, teknolohiya. Ito nga ba ang susi sa kasiyahang ating hinahanap? Kuya, may laptop po ba kayo? Wala po. Sa tingin niyo po ba, kailangan niyo po ba ng laptop sa buhay po ninyo? Hindi na po. Bakit? Sa tingin niyo po, bakit po? Kaya, hindi. Hindi na po marunong na. Ah, okay po. Pero po, minsan po ba naghangad po kayo ng mga laptop, gadgets, or yung mga laptop po, ganun? Hindi po. Hindi po. Bakit po? Kaya, kasi po yung sa mga kabataan ngayon, di ba, pansin po natin na hangad nila yung mga gadgets, yung mga pabonggahan, ganun po. Sa tingin niyo, bakit po hindi niyo kailangan? Hindi na po ako mayabang. Ganun. Sige po. Salamat po. Excuse me po, kuya. Anong unit ng cellphone niyo? Wala po akong cellphone. So hindi po pa talaga uso dito yung cellphone? Hindi gaano po. Bakit? Kaya, tingin mo? Mas uso po ang nagpapadala ng sulat. So ganun po yung way ng communication. So, hindi ka naman ba naghahangad na magkaroon ng cellphone sa... Hindi po. Mas maganda po kasi ang simple lang. Salamat po, kuya. And nanonood po ba kayo ng mga pelikula? Opo. Meron po ba kayong mga DVD player dito po? Opo. So, uso po ba dito yung pagkakaroon ng DVD player? Lahat po meron. May mga malapit ba na sinihan dito para makapanood sila ng mga iba't ibang palabas? Wala po malayo. Bakit po? Kasi ano po dito walang mga pinapagpapin, walang sino. So saan po kaya yung pinakamalapit na sinahan dito? Wala po. Wala po talaga. Kahit minsan po ba nakapanood na po kayo sa sinihan? Wala po kayo naaalala? Wala na. Okay po. So yung ano pong pinakamalapit na yung anuhan niyo po dito, yung pinaglilibangan niyo po, katulad ng mga mga sa plaza lang po talaga. Ano mga, kunyari, halimbawa, may mga amusement park po ba dito, gano'n, mga iba pong palibangan? Wala po dyan lang sa mga kapitbahay. Sa kapitbahay lang po kayo minsan. Ano pong ginagawa niyo sa mga, nagkukwentuhan lang? Okay po. Sige po, salamat. Hi ate, may DigiCam po ba kayo? Ay, wala. Wala po kayong DigiCam. Paano po kapag may special events or may mahalagang okasyon po kayong dinadaluhan? Ano pong ginagamit nyo? Minsan umihiram lang sa kung sinong meron, minsan yung camera na yung cellphone na may camera. Pero ginagamit talaga dito yung may film. May film? So uso po pala dito ang camera na may film. Kasi yun lang yung kaya ng budget dito. Okay. So hindi po ba mahirap yung pagpapadevelop ng may film ngayon? Alam ko po kasi hindi na po siya uso. Hindi naman, kasi meron namang malapit dito. Saan po siya? Dito sa bayan. Okay, pero po, magkano naman po yung nagagastos ng mga tao sa pagpapadevelop ng film? Hindi naman siya ganun kalaki. Kaya yun pa rin talaga ang pinipili ng tao dito. Okay. Sige po, may alam po ba kayong pwedeng bilhan ng digital camera dito sa Zambales? Ay, wala. Pwedeng dadayo ka sa city na talaga sa Olonga po. Malayo po. Okay. So, dun pa lang, mas mapapamahal na kayo sa pagdayo pa lang.
Ikaw ate, gusto mo bang magkaroon ng digital camera? Siyempre. Siyempre naman, sino bang hindi? Oo. Kanina nalaman natin ang uri ng teknolohiya na meron dito sa Agoho, Zambales. At nalaman din natin na hindi gaano naapektuhan ang bawat kabataan dito. Ngayon naman, dumako naman tayo sa uri ng pamumuhay na meron dito. Alamin natin yan, samahan niyo ako, tara. Dahil sa Duplon Family. Habang ako'y papasok sa bahay ng Duplon Family, napansin kong napakainit nila sa pagtanggap sa bisita at sobrang hospital. Ano, kumusta po kayo? Mabuti naman ho, Nay. Ano pong ginagawa po ninyo? Dito nagugulay kami ng langka. Ano pong gagawin niyo sa langka? Gagataan. Gagataan po. May ano po bang mga, ano po, yung mga pinagkukunan niyo po ba dito ng mga gulay po? Yung mga tanim niyo po ba? Oo naman, yan ang pinagkukunan namin ng kabubuhay. May mga, kung minsan po ba po may mga bayan po kayo dito, kung saan bumibili po kayo ng karne, ganun? Sa bayan nila, sa palengke. Okay po. So, nakita ko po kanina may dagat po dito. Yun po, ano po bang uri ng na meron po yung mga ditong mga karne po? May mga baboy po ba dito, ganun, mga katayan, ganun? Meron naman dun sa palengke, kaya lang kung minsan nagde-dress meat na lang sila. Ganun. Okay po. May poso po kaming nakita dito. Ano po ba dito? Poso po ba dito yung gripo-gripo po, ganun? Pag may, ano po, may kaya mong magbayad, magpapakabit ka ng nawasa. Ganun. So may yung sa nawasa rin amin, po dito. oo. Magkano po ba yung pakabit po nitong na po po? Wala naman, libre lang yan. Libre lang Oo. po. Sino po nag-aano po nito? Kunwari, yung sa tatay, ganun. Ah. Sila lang ang magbubutas at ilalagay yung tubo. At ito po na lang po yung babayaran nito. Ito po. Oo, yan. Mga kano naman ho lang. kaya po to? Mga tuig. Ito na po yung ginagamit nyo po sa inom nyo po pag inom po na gano'n. Malinis po yung naman yan. tubig po Oo. dito. Tapos sa mga kung ano po bang mga bagay na ginagawa po ninyo, dito na rin po kinukuha. Ayun. So, Nay, punta po tayo sa ano? Sige. Sa ano nyo na po. Halika kayo, ate. Ay, Ito si sino- Ate Ubang. Hello po, Hello Ate po. Owang. Yan, nagluluto po kayo. Ano po yung lutuin nyo? Langka, magagata Langka, sila ng langka. para pang ano, Tumutulong pananghalian. ako sa kanila. Pananghalian eh. Sige po. Sige, halika kayo dito. Okay. Ate, ikot ko kayo. Ito si Ate Jenny. Hello. Hello, Ate Jenny. Pasok kayo sa bahay namin. Salamat po. So, ano po ba yung lagi niyo pong ginagawa po sa araw-araw? Yung mga kinaabalahan niyo po, may mga TV po ba kayo, gano'n? Mayroon naman. Ano po ba yung mga kinaabalahan niyo po sa araw-araw po? Pag umaga, pagkagising, magdidilig ng halaman. Mga halaman maglilinis. po. Kaya po, yung mga nakita ko po kanina sa iyo sa harap. Okay po. So, ano po yung mga ginagawa niyo po sa, sa araw-araw po? Halimbawa, pagkatapos niyo po magdilig, ano po kaya? Wala na, gano'n. Maglinis na lang ng bahay. So, wala na po kayo masyadong ginagawa. Hindi po po kayo Wala. naiinip pagka ganun po, pagka wala masyadong ginagawa. Naiinip din dahil wala namang income. Umaasa lang sa mga anak. Ganun ho. So, paano kunyari halimbawa po, pagka hindi po nakapadala yung anak niyo po, paano po yung, yung mga pagkain po, ganyan? Pag may magpalinis ng bahay, gano'n, So, magpalaba, gano'n. nag-extra Oo, may extra job. Okay po. So, maliban po sa TV, may mga iba pa bang kinakaabalahan po, katulad ng mga cellphone, ganyan. Yun lang. Cellphone at TV lang. Wala. Cellphone at TV, wala na pong iba. Ayun. Wala naman tayong computer. Hindi pa kailangan Hindi pa nakakapag-computer. kayang kuwan. Okay po. May nakita po akong yung mga pawid po ba tawag doon? Yung bubong. Yung bubong po, kayo po ba yung nagtatahi nun? Yung mga marunong kasi hindi naman ako marunong. Yun ang pero may pinagkakakitaan gumagawa din, po oo. talaga. Magkano naman ho kaya pagka isang pawid na gano'n yung mga gano'n? Piso isa. Piso po yung gano'n. Oo, ganon. Yung isang ganyan. Okay, piso po. Ayan. Oo. So, ano naman po kaya yung kanyari, pag nag-uusap-usap po kayo sa minsan po ba lumalabas po kayo dyan, tapos nakikipag-usap po kayo sa mga, niyo po, sa mga kapitbahay niyo po. Ano naman pong klase mga tao po sila? Kuwan naman, ayos naman. Mga naman po, parang, mabilis po ba sila nakakasundo, ganyan, pagka Magkakasundo lahat. Okay. Hindi ka maupo. Sige, tara, po tayo. Upo ka muna. Salamat Para, po. Ano, Mga uso po ba dito yung mga native materials po na ganito? yung mga kawayan. May ginagawa po silang ganun. Sila po mismo. Ano po yung mga kalimitang kinabubuhay po ng mga tao dito? Kasi po nakakita po ako ng dagat po eh. Malimit po ba yung mga kabuhayan nila pangingisda? Mangingisda. Tapos po nilalako po nila. Magkano naman po kaya yung ano po yung mga karaniwang isda po? Na ano? Yung mga tulingan. Tulingan po. Ayun. Yung malalaki po, Pusit. nakakita po yung malalaki din eh. Di ba tulingan yung mga Yung malaki po. Apo. Magkano naman po kaya po yun?
Yung sa 1 kilo. 1 kilo po ng tulingan po. Magkano po? 120, 150, ganun. Sa tingin niyo po mas mura po kaya dito pagka kukumpara po sa Maynila po? Oo, mas mura. Mas mura dito po no sa ano. Kasi sariwa pa. Opo, ano Kasi po yung nakukuha lang dyan. opo. Ano naman po yung minsan po yung yung mga kasi napapansin ko puro tricycle po. May mga jeep po ba dito? O pag nasa highway ka. So doon wala ka pong na. Sa bayan pumapasok na. po, wala. Wala. So, ano po? Tricycle lang. Tsaka pedicab po. Oo, yun. Ayun. So may mga anak po ba kayo? Meron. Ilan na po anak niyo? 4 4. na po. Ilan po mga babae? Babae na. Babae, nag-isa lang si Jenny. Si Tapos ate tatlong Jenny lalaki. po yung kanina Oo. nakita ko. Asan na po yung mga ibang 3 lalaki po? Nagtatrabaho. Nagtatrabaho po. Sa Rebisco. So Sa Bulacan. magkano po yung kita kaya? Minimum rates lang. Mga minimum rates lang po. Minsan po umuwi po sila dito. Nung bagong taon nandito sila. Pag bagong taon po. Kaya po medyo, pag bagong taon po ba dito masaya po ba? Marami Oo, masaya, putukan, oo. ganun. Ganun din po. So, pwede po magputok-putok ng okay po. So, okay po. So, sa ano po yung mga kalimitan niyo pong mga pagkain po dito? Ano po yung mga kalimitan mga pagkain? Ganyan. Isda, gulay, gano'n. Isda, gulay po. Ayun, so andito naman tayo sa pamilya ng Tarakay Araro. Magkataon tayo ng isang residente dito, isang member ng pamilya nila upang mapag-alaman natin kung ano na ba yung uri ng pamumuhay nila dito, yung trabaho nila, ganoon din ang spiritual na pamumuhay nila dito. Magandang umaga po, Nay. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Kamusta naman po kayo? Mabuti po naman. Nay, ano po bang kinaabalahan po ninyo? Sa paghanap. Opo, sa hanap buhay po. Maliit na tindahan. May maliit po kayong tindahan. Saan po kayo kumukuha ng mga ano pa rin nila po? Sa bayan. Sa bayan po. Mas mura po ba doon kaysa sa ano po? Medyo mahal din po yung mga ano nila po. Mahal din sa bayan. Mas may sana kung maihintin ko mabulat. So, pag kubuka po kayo ng mga pagkain niyo po, saan po? Sa baybayan din po kayo bumibili. May mga ano po kayo, mahalangan po kayo dito. Yan, mga gulay mo ganyan. Sige na. So, Nay, maitatanong ko lang po, para sa inyo po ba, ano po ba yung happiness po, kaligayahan po? Para sa inyo, ano po ba yung kaligayahan? Ano po bang, para sa inyo, paano po ba kayo nagiging maligaya? Kaligayahan ko sa pamamagitan ni Lord. Diba? Opo. Binibigyan kami ng pagkain sa araw-araw. Kahit pa paano, kahit mahirap, nakakaraos naman. So may mga problema po kayo. Kahit may problema, medyo dumarating talaga sa buhay. Sabagay po, dumarating po talaga yan. Kaya okay naman. Dahil ngayon, may nangyari nga sa amin yung problema. Ano pong ginagawa ninyo para maibsan po yung mga, ano ninyo, yung ninanakit po, ganyan, mga pagdaramdam? Nananalig lang ako sa kay Lord. Ganun. Para bigyan ako ng lakas ng loob. Ganun. Pag nananalangin ako, nawawala yung mga, kaya ibig sabihin ng kaba ng dibdib, di ba? So ano? Kasi kagagaya katulad kagabi, ninenervous ako, ganun nga. Ano po yung nangyari? Ano po bang, pwede niyo pa may kwento kung ano po yung naging nangyari po sa buhay ninyo? Na talaga pong naging mabigat para sa inyo po. Ngayon lang po, di ba po, ano po nangyari? Ano pong nangyari po kaya? Kasi may sakit talaga siya. Yung sa bato ba yung kidney? Opo. Ngayon, dinadialysis siya, hindi na siya nakaligtas. Ano pong pangalan po niya? Flora Darakay. Daon ang apelido ng asawa niya. Kasi kaanak niyo po? Hindi. Kapatid ko. Pamangkin. Kapatid ko Kapatid mismo. niyo po. Kapatid niyo po. Okay po. So, ilan po ba yung anak ninyo na? 5. 5? Ilan siya pang ano? Mga ilan po kayo sa ano? Ilan pong nanay? Ilan pong babae? Ilan pong lalaki? Ang anak kong babae, 4. Isang lalaki. Saan na po sila yung mga yan? Yung 2 anak kong nagtatrabaho na sa Maynila. 2. Kakatulong na rin kahit paano. Okay po. So, yung mga may mga ano po ba kayo dyan? May TV po ba kayo? May TV kayo, mga ganyan. So, ano po ba yung kinaabalahan niyo araw-araw? Ano po yung kinaabalahan niyo araw-araw? Para po maging masaya po, gano'n. Wala akong ibang pinakaabala. Nanonood ng drama dito. Wala naman kaming ibang panonood din dito. Kung hindi yun, TV lang. Apo. So, ano po mga maliban pa sa tindahan? Ano po mga hanap buhay po ninyo? Wala na, yun lang. Yun lang po. So, paano niyo po nauubos po yung
yung mga oras niyo po sa isang buong araw, ano po yung mga ginagawa ninyo, ganun? Maglaba, maglinis, magtanim-tanim ako ng gulay kaya medyo So dyan na rin po ay kumukuha ng mga Oo, pang-ulam, ganun po, kasi mahal sa bayan. Apo. So, apo. So, yung sa buhay niyo po, gaano po kalaki yung benepisyo kapag meron kayong Diyos? parang niyo magaang. Magaan. Ang pamumuhay. Pag nagdadasal po kayo, ano po bang lagi yung dinadasal po sa kay Lord? Siyempre, humihingi tayo ng sa kanila sa itaas para magbagi ang buhay natin, yung kahit pa paano, yung mairaos ang pamumuhay sa araw-araw. Lagi kong panalangin sa Lord. Kahit hindi naman na yung kawang panalangin Na material na bagay Oo, po hindi na. ko na- So, huwag naman akong, yumaman sana ako, Oo, ganun. hindi na ako naman, ganun. naghahanap nun. So, basta po makakain na Basta ng 3 nakakaraos beses. sa 3 beses sa araw, hindi nagkakaroon ng problema sa buhay, di ba? Lahat ng mga anak ko ay malusog na walang karamdaman, yun ang pinapalangin kay Lord. Palangin po. Minsan po ba sa buhay po ninyo, nasisi niyo po si Lord, bakit ba Lord ganito ang buhay ko? Bakit ganito? Minsan may mga pagkakataon po ba? Hindi naman ako na ganun. Hindi po. Basta po, matibay po yung pananampalataya Marami niyo yung sa Kanya. pananampalataya sa Lord kasi ang alam ko, si Lord ang nakakaalam sa buhay natin. Wala naman po siyang ibibigay na masama sa atin. Diba? Kaya lahat ng bagay may dahilan. Bakit namatay yung kapatid niyo po? Lahat may bagay at dahilan. May mga magagandang dahilan yan. Hindi naman basta-basta. Hindi naman natin maisisi kay Lord yun, di ba? Dumarating talaga sa buhay yan. Mad- Lahat ng tao, mamamatay. lahat ng tao mamamatay. Minsan nalilit lang, minsan napapaaga. Una-unahan na lang yan. Sabi ko nga kagabi kay ate ko, mabuti ka pa at maiayos na ang buhay. Kami hindi ka namin alam kung saan kayo ko. Hindi natin alam kung ang buhay na kaming naiiwan ay hindi natin na buhay ba, hindi na kami maipalibing at di ba siya naiayos na, maiaayos namin siya. So, masasabi niyo po ba na masaya po kayo ngayon? Hindi ko na masasabing masaya po, malungkot ako. Malungkot Dahil kayo namatay ngayon. ako. Pero kung sakali man pong hindi po siya namatay, Masaya. masayang masaya ho kayo. Bakit ho kaya? Kahit po walang material na bagay. Kung kahit walang material na bagay sa akin, Nagpapasaya po ba? Ano po mga nagpapasaya sa inyo mga anak niyo po? oo, Ganun. yung anak ko nakikita ko na Maganda yung buhay. Oo, tapos ganyan lang, wala naman tayong problema, di ba? Yan ang unang pinapanalangin ko kayo. Okay po. So, yun po. Salamat po, Nay. Salamat po Thank you rin, talaga. ah. So, tapos na tayo sa dalawang bahay. Nalaman natin kung ano yung mga spiritual na pamumuhay nila, trabaho, at araw-araw na kabuhayan nila dito. Nalaman natin na sa simpleng buhay na meron sila nanay doon sa kabila at dito rin na hindi mahalaga sa kanilang material na bagay. Basta ang mahalaga, magkakasama ang pamilya, magkakasama sila at meron silang Panginoon na kung saan sila humuhugot ng iba. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin dito sa Agoo Zambales. Muli, ako po si Marjorie Martinez at ito ang aking